She was only 11 years old, isang simpleng batang babae mula sa Italy. Pero ang pananampalataya niya mas malaki pa sa edad niya. Ang puso niya malapit na sa langit. Ang pangalan niya ay si Maria Goretti. Lumaki siyang mahirap. Tinulungan niya ang kanyang nanay na mag-alaga ng mga kapatid habang nagtatrabaho sa bukid. Pero kahit sa hirap ng buhay, puno ng kapayapaan na ang puso ni Maria. Araw-araw siya nagdadasal at laging sumasandal kay Jesus at sa mahal na inang Maria. Isang araw, may nangyaring nakakatakot. Isang binatang kapitbahay, si Alessandro, tinangka siyang saktan. Pero matapang na tumanggi si Maria at sabi niya, "Wag, kasalanan yan, ayaw yan ni God." Nagalit si Alessandro at ilang beses niya itong sinaksak. Dinala siya sa ospital, duguan, mahina, pero matahimik pa rin. At sa gitna ng sakit, ang sinabi lang ni Maria ay, "Pinatawad ko siya at gusto kong makasama siya sa langit." Kinabukasan, pumanaw siya, pero hindi natapos ang kwento. Paglipas ng ilang taon, nagpakita si Maria sa panaginip ni Alessandro. Nakangiti siya, may hawak ng mga lilis, at nang tatanggapin ni Alessandro, ang mga lilis ay naging apoy. Doon siya nagsimulang magbago. Umiyak siyang humingi ng tawad sa nanay ni Maria. At ang sabi ng nanay, "Kung pinatawad ka na ng anak ko, paano ko hindi gagawin?" Mula noon, naging mapayapa ang buhay ni Alessandro. Nagsisi siya, nagdasal, at naging tapat kay Lord. Noong 1950, si Maria Goretti ay ginawang santa, ang pinakabatang martir ng kalinisan at kapatawaran. At sa araw ng canonization, nandoon si Alessandro umiyak, nagpapasalamat sa batang nagturo sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ang kwento ni Maria ay paalala sa ating lahat na kahit sa gitna ng sakit at kasamaan, pwedeng mamili ang magpatawad, ang magmahal, at manatiling dalisay sa harap ni God. Saint Maria Goretti, pray for us.